Hello everyone! So for today's video ay share ko sa inyo ano yung mga ginamit ko dito sa aking mini space kasi marami yung nagtatanong sa akin ano yung lighting source ko, magamit ba ako ng ring light, yung aking camera, ano yung brand. Okay, so hindi ito i-endorse ko ha. Wala akong mga link na available. So kayo na po yung maghanap kasi ayaw kong mabudol kayo or ma-scam kayo to whatever link na ipo-provide ko. So simulan natin sa lighting source. So ang lighting source ko is ito lang. Ipapakita ko sa inyo. Ayan po. So, ito yung laptop ko. At saka sa ibabaw talaga, straight sa laptop ko is yan yung lighting source ko. Ipapakita ko sa inyo yung box ng pagbili ko dyan. So, nabili ko yan sa Gaisano. So, that is just only 169 pesos. So, kayo na humanap niyan. And then, tatlo yung bulb ko dito. Mayroon naman akong bulb dito. Yan. That is 15 watts na white bulb lang. At saka yung isa naman, dito naman sa aking right. Ayan po siya. So, simple bulb lang po talaga. So, diba? Kung titignan nyo, isa dito sa gitna, straight talaga ng aking laptop. At saka dito naman sa left ko. At doon naman sa right ko. Okay, so yun po yung lighting source ko dito. So kung titignan niyo napakaliwanag talaga siya. Kahit nga yung junior leader namin doon sa aming FT, kasi kung nagko-conference kami, nagki-training kami, nakikita talaga nila na napakaliwanag ng ang aking space. So minimalist pa rin yan ha, hindi yan mamahalin. Ito yung box ng yan po, ang picture ng aking nabili na LED light na centerpiece ko talaga dito sa aking space, and it is 40 watts. Specification na lang ito kung hahanapin nyo sa tindahan, at saka energy saving na siya. At saka kung titignan nyo yung blade niya, di ba may apat na ganito? Yeah, so LED light kasi siya kaya napakaliwanag. And then kung sobra-sobra naman sa liwanag, hindi kailangan na lahat ilagay, makukuha mo yung blade kasi per blade is ganito siya. So, detachable po yon. Pero sa akin, gusto ko talaga na super maliwanag, kaya apat talaga na blade ang nandyan. Okay, so again, 40 watts yung sa gitna, 15 watts dito sa left, at saka 15 watts naman dito sa right. So, kayo na po talaga yung mag-a-adjust. Depende sa inyong space. Kasi dito, napakasikip kasi ng bahay namin. Kaya, minimal talaga yung space ko dito sa bahay. So, at saka, kung titignan ninyo, i-post ko na lang dito sa screen. Kalagay pa talaga dito yung price na 169 at saka sa Gaisano. Kung malapit kayo sa Gaisano City Mall, so, hanapin nyo na lang kasi available naman siguro yun. Sa online, hindi ko na talaga alam. Wala akong i-recommend. Okay, dito naman tayo sa camera. Okay, kunin ko yung camera ko. Kasi napakadali lang naman kasi siyang ilagay. Gaganyan mo lang siya sa ibabaw ng laptop. Ang brand nito is Rappo. Napakaliwanag rin. Ang ganda-ganda talaga ng resolution. Tapos wala akong link na ibibigay. Wala. The model of my webcam is Rappo C280. C280 po siya. So, kayo na po yung maghanap. Napaka-easy talaga. Very comfortable siya ilagay sa laptop. Maganda talaga siya. Kahit yung JL namin ay nagtanong rin ano yung brand ng aking camera. Yung laptop ko is may internal naman na camera. Kaya lang, gusto ko pa rin yung mas mataas pa na resolution. Kasi yung requirement sa 5.1 Talk is 720 pixels resolution lamang. Pero gusto ko na mas mataas. So, yun. Bumili talaga ako ng separate camera. Now, let's go to, ito yung aking agong nabiling, kasi hindi ito yung previous ko, Logitech yung previous ko, pero yun nga, may reklamo yung mga parents, tsaka yung aming course consultant, so bumili ako nito. So this is Plantronics Poly, black wire 3220. So napakaganda niya, napaka-comfortable. Wala rin akong link na ibibigay sa inyo. Yeah, satisfying naman talaga siya, and so far, wala nang complaint sa aking parents. Kaya lang, dapat nyo lang siyang i-control yung volume kasi kung naka-maximum yung volume ng ating noise cancelling headset is mayroon siyang distortion. Yun yung reklamo sa akin before. Okay, ito yung box niya. Yan. Hindi rin makita kasi nakabaliktad. I-post ko na lang dyan. So, ang nakalagay dito is black wire 3220. 3220. Ito ko rin to nabili sa malapit sa Gaisano. And this is worth 2,995.
syempre sa lapit na store mas mahal. Pero kung sa online, baka makakita kayo ng lesser price. Kaya lang, hindi tayo 100% nakampante kung yun ba talaga, quality ba talaga ang matatanggap natin. Exact na lang kung may nag-recommend. And of course, my laptop. I-share ko sa inyo. Okay, so ito po yung laptop ko. Yan. Ang brand ng laptop ko is Lenovo. Hindi ko yan ini-endorse ha. Pero may mas maganda pa rin na mga brand ng mga laptop. Ang specification nito is only Core i3 12th Gen po siya. Yan. Maganda naman po talaga siya. Mabilis po talaga. And this is yung RAM niya is 8 gig. Pero, maganda sana kung Core i5 na mas higher gen yung binili ko. Wala namang regret sa pagbili ko nito. Maganda naman talaga siya. Very fast na po yung kanyang memory. At saka yung processor niya, maganda na talaga siya. And this is also Windows 11. Pero kung makakabili kayo ng mas mataas na specs, depende po sa budget ninyo, mas maganda na mas mataas na yung inyong specification para ready na po sa whatever na update or upgrading ng mga ESL company. Pagbili ko kasi ng laptop ay wala pang upgrade, pero accepted pa naman yung Core i3 12th Gen kasi yung minimum is Core i3 10th Gen. So below that ay hindi na nila tinatanggap. Pero magpaplano pa lang kayong bumili ng laptop kasi sa mga ESL, kailangan mo talaga ng laptop. Paano ka magsisimula as ESL teacher kung wala kang gamit? Kailangan mo talagang mag-invest. Tapos, you really need to learn how to be an ESL teacher kasi yung struggle ng iba ngayon, walang bookings, matagal magka-bookings. Pero ngayon kasi na-feel ko talaga na into transition rin si 51 Talk or nasa hindi talaga peak mga months si 51 Talk. Pero sa teacher na rin kasi yon kung pupursige siya sa mga trainings, gagalingan niya yung teaching. So, magkakaroon ka talaga ng bookings. Go for trainings, kung ano yung mga instruction dun sa ating my page ay dapat na sundin natin, i-comply natin. Iisipin mo talaga, malaki talaga yung gastos mo sa pagsisimula as ESL teacher. Kailangan pag-isipan yung mabuti kung para ba talaga ito sa inyo at kakayanin niyo yung trabaho sa ESL. Whether you are to start in 51 Talk or in the other companies, baho po talaga ang ESL. Hindi po siya easy job. Talagang hihirapan natin yung ating salary dito sa ESL company. So, first, as beginners, kailangan talaga natin mag-experience. How can you have high-paying na ESL company if you will not do experience and undergo trainings on how to become one? Syempre, yung iba, simula sila sa 51 Talk tapos nag-soar na sila sa ibang mga company. So, nasa sa inyo naman yun kasi best talaga yung ESL company for full-timers. Pero sa part-timers, okay lang naman sa akin. Part-timer ako. Buntis nga ako ngayon. Ayan, malaki na yung piyan. Pero, syempre, kailangan natin kumayod. Kailangan natin ng extra income. Side hustle nga, sasabi ko sa inyo. That's all for today. Thank you very much for watching this video. And if you like this, don't forget to like or heart this video and also follow and subscribe my channel if dito kayo sa TikTok or sa YouTube. And for those who want to be my referrals, i-message nyo lang ako sa lahat ng makakaya ko. Yes, I will assist you po. Thank you so much and God bless everyone. Bye-bye!